Mayor, gaano kaseryoso yung sitwasyon nyo dyan sa Baguio? Bakit kinailangang magdeklara po ng state of calamity? Well, alam mo kasi kung titingnan mo, babasahin mo yung provisions ng National Energy Emergency na dineklara ng ating presidente. Ang mobilization kasi noon, mga national government agencies. At kung titingnan mo yung task lang ng local government, parang na-encourage lang kami to support the program, yung uplift, at the same time, to allocate resources. Uh, So, ang naisip namin, mag-declare kami ng aming state of calamity para magamit talaga namin ang aming mga resources, personnel, especially yung aming QRF. So, para ma-mobilize namin, kasi kulang nga kami ng pondo sa pag-address nito mga pangangailangan namin kasi hindi mo naman namin na plano yan last year eh. These are the unknown variables natin, ang program. Kaya mabuti na yung may available kami na pondo talaga para i-address namin. Katulad nitong nabanggit mo kanina na kinukulang yung aming mga sasakyan pagdating sa gabi. So nagtayo kami ng tinatawag nating Emergency Transport Support Program, ETSP. At we're spending about almost 2 million a day. Every night, 2 million a night. Mayor, parang service contracting. Yung mga apektado, yun din ang kinukuha nyo. Parang ganun siya, pero meron siyang certain provision. Para siyang service contracting, pero yung backload lang muna ang binabayaran namin. No? Tapos, hindi siya libreng sakay. Pwedeng mag-charge yung mga drivers para may additional income sila. Babayaran lang namin, pagpabalik sila, lalo na, pagdating ng gabi, wala na silang Walang backload. sakay, Yun ang oo. babayaran namin. So, nagkaroon kami ng formula. Ipag-usap kami sa transport sector, nakagawa kami ng isang formula na nagkaroon kami ng agreement. May sapat po bang pondo kung magtutuloy-tuloy pa nga itong pagtaas na presyo ng langis? Magandang katanungan yan. Siyempre, kailangan din namin ng talagang suporta ng national government. Lahat ng local government, nag-uusap kami ng mga kasamahan kong mga mayors, lalo-lalo yung mga mayors for good governance, talagang nahihirapan ngayon. Sa amin nga, dito lang sa pagbigay namin ng suporta sa aming taxi drivers, itong mga jeepney drivers namin, gumagastos kami ng almost 20 million na. 9 million, 9.5 million bawat isang sektor yan. Subsector rather. PUJ patas taxi. So gumagastos na kami ng almost 19 million pesos. Minsanan pa lang yan. One time pa lang yan. Iba pa yung ibibigay namin sa mga poorest of the poor, yung mga nagkakaroon financially challenged, iba pa yung mga talagang marginalized, iba pa yung mga kabataan na nahihirapan din.